let's think about that one. Trust in the Lord, and how can trust, or how this trust can build a person. At gusto nating maintindihan yan dun sa ating pong passage na binasa. And of course, kapag tayo po'y nag-aaral ng Bible, hindi po natin po pwedeng hindi ituro or ilahad yung mga sinasabi sa mga verses. Before we can actually get the principles, eternal principles and application in our life, we have to see the background study about it. Okay? Pero ang pinaghuhugutan ng lahat ng ito ay pagtitiwala. Anong nagagawa ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon at ang bunga na yan sa ating buhay. At kung ating pong pag-aaralan, mga kapatid, from verses 1 to 5, guro, napakadaling tingnan. Kung meron pang ibang mensahe na gagawin, meron pong tatlong tao. Well, actually, ito yung pwede nating makita dito, but this is not really the message for tonight. Pero meron pong tatlong tao ang makikita nating na minention sa Psalm 125. Yung verse 1 dyan, 3 kinds of people na minention dito. Yung verse 1 dyan, very obvious. Sabi dyan, they that trust in the Lord. So merong tatlong klaseng tao. Yung una, yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Tama? This is another message, ha? Yung pangalawa naman, verses 3 to 4, another kind of people na sinabi sa verse 3 to 4, ano yan? These are called righteous and good. Una, nagtitiwala. Pangalawa, righteous when it comes to their living, and good. Verses 3 and 4. Okay? And then sa verse 3, meron namang binanggit dyan, kasi magkahalo sa verse 3 and 4. May good and then merong compromiser. These are the compromiser with the enemies. Pangatlong klase ng tao. At yung pang-apat, ito naman yung mas medende, who deliberately go on the wrong path. Verse 5. Diba? Ang sabi dyan, shall lead them forth with the workers of iniquity. Kaya dinig natin dito, mga kapatid, kaya kung ating pong isa-summarize siyang from verse 1 to 5, meron pong tatlong karakteristik ng tao na ating makikita. Una, yung faithful, yung isang backslider, at yung apostate. Ano ibig sabihin ng apostate? Yung denenounce niya na yung kanyang faith. Hindi na siya naniniwala sa Diyos or give up niya na yung kanyang belief sa Bible. Pero ito pong Psalm, mga kapatid, kung titingnan natin yan, itong chapter 125 ng Psalm, alam naman natin na hindi lang po iisang tao ang nagsulat ng Psalm. Okay? So wag po tayong medyo malito, hindi lang po pure si David yan. Hindi po. Si Solomon meron ding ambag dyan. At marami pa pong iba. Particularly in Psalm 125, Brother Manuel, ito po ay kinumpose, okay? Ito po ay sinulat prior doon po, or ang context nito, or yung background ng story nito, kaya nito ni sinulat ng Psalm 125, ay tungkol sa Babylonian captivity. Okay, ito yung during ng Babylonian captivity. Kasi may mga nabanggit ditong terms such as Lot, yung Zion, yung Rod, di ba? May mga nabanggit dyan. So according sa study, ito po ay galing, or ang background dito ay Babylonian captivity. So malamang-lamang, ito po ay period ni Ezra at Nehemiah, hindi kay Daniel. Okay? Kay Ezra and Nehemiah. At dito po, mapapansin natin na mismong si Nehemiah, while he was actually building the walls of Jerusalem, ay makikita natin that some sort of people na nahihirapan siyang magtrabaho kasi marami pong iba't ibang mga karakter na mga tao sa kanyang paligid. And during that time, these people are not godly. Well, in fact, sila po yung mga negatibong mga contributor. Kasama dyan si Shemaiah na tinaguri ang secret informer, si Noadiah, if you're going to read chapters of book of Nehemiah, siya po yung hireling prophetess. And then si Eliashib, di ba? Yung high priest na nag-compromise sa Nehemiah chapter 13. Right? At yung mga grandson nung mga Jewish people or family during that time ay nakipag-relasyon sa mga kalaban. Kaya maintindihan natin dito, mga kapatid, na itong mga unnamed Jewish men, nagkaroon sila ng involvement sa mixed marriages. Well, in fact, it was sin in front of God kasi hindi po dapat during that time. At alamin natin kung bakit sila napunta sa Babylonia. Ano ba yung mga nangyari dito? Kasi nga, number one, yung kanila pong disobedience sa ating Panginoon. Alright? Kaya gusto nating makita yan at nailatag na natin yung background. Meron na tayong idea. Pero at the end of the day, we thank the Lord kasi merong faithful na si Nehemiah at merong faithful na priest na si Ezra
na kung saan tumayo sa harap ng ating Panginoon at sila'y naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Kaya maintindihan natin dito that because of their trust upon the Lord, ay makikita natin yung benefit ng Psalm 165. It is because of the faithfulness of these priests na nag-lead sa bansang Israel during that time. So, trust in the Lord. So, sabi ko nga sa inyo kanina, saan ba tayo dadalhin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon? At ang pinaghihugutan nito, 9 years had passed at sa ating pong kasalukuyan, saan na tayo dinala ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon? Trust in the Lord keeps us standing. Hindi mo napapansin na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin tayo. Ay nananatili tayo nakatayo sa biyaya ng Panginoon, di ba? And hindi lang tayo basta nakatayo, kundi nananatili tayo sa kaloob ng Panginoon kasi pwede naman tayong tumayo sa ibang kalooban. Amen? Kung sa kalooban lang natin, pwede naman nating pangunahan ang ating mga buhay outside from the will of God. We could be standing right now, pero maaaring hindi sa kalooban ng ating Panginoon. But we thank the Lord because of our trust in the Lord, it keeps us standing until now. Bakit natin nasabi? Verse 1 and 2, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. So yung Mount Zion, hindi daw siya nare-remove. So ang isang taong nananatili sa kalooban ng Panginoon at siya'y nakatayo sa kalooban ng ating Panginoon, kagaya ng Mount Zion, it cannot be removed. Tama? Sabi nga ng awitin, di ba? I shall not be removed. Just like a tree that planted by the rivers of water. Sound din yan, Psalm chapter 1, Brother Habs. Yun po yung gusto nating maintindihan niya ng isang Kristiyano na nakatayo sa kalooban ng ating Panginoon, just like Mount Zion, which cannot be removed, but abided forever. Atong sabi ng verse 2, as the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people from henceforth even forever. So hindi na po yung pangako ng Panginoon doon sa mga nakatayo na kagaya ng Mount Zion na hindi pwedeng mauga o ma-remove, para rin yung po yung mountains na kung saan nakapaligid sa Jerusalem. Kagaya ng ating Panginoon na nakapaligid sa kanyang mga tao. Forever. Alam niyo po, yung spiritual security and stability ng ating pinag-uusapan, that belongs to those who walk and stand in their faith in the Lord. Yung spiritual security and stability. Hindi ko po sinabing financial security. Hindi po tayo dito magtuturo ng financial freedom through the Word of God. Hindi po tayo prosperity gospel preachers dito. Ang sinasabi po ng ating pinag-uusapan, kung tayo po'y mananatili sa kalooban ng Panginoon na nakatayo, sa katuwiran ng ating Panginoon at hindi sa kasalanan at hindi labas sa kanyang kalooban, we could have the spiritual security and stability. Secured because we are saved forever. We cannot be moved. Even Satan or even other forces of evil. Stability when it comes to our faith with the Lord. That makes us stable. No? Kaya kung ating pong titingnan yung background na yan, yung sinabi sa verse 1, yung sinabi dyan, the mountains around about Jerusalem. Ito po may pinaghuhugutan ng facts. Actually, yung Jerusalem, ito po yung city na kung saan in-establish, okay, na hindi po pwedeng tinatawag na ma-shake. Yung Jerusalem mismo, it was firmly established sa kanya pong foundation. At hindi lang yan. It was actually built on a solid foundation, the rock, and it was deep into the ground. At hindi lang basta nakatayo sa pundasyon na malalim at ng bato, it was also surrounded by number of hills and probably mountains. Kaya nga, di ba, yung touchdown ng ating Panginoon kapag siya'y bumalik sa Mount of Olives, malapit yan sa Jerusalem. It was surrounded by mountains. Hindi lang po nakatayo sa solid rock or foundation, literally, but of course, the Lord Jesus Christ is our rock of our faith. Amen? It was also surrounded by hills and mountains and walls. Imagine niyo yung solid foundation or ground na kinatatayuan ng Jerusalem. Literally and spiritually. At hindi lang yan, dahil ito'y may pangako sa ating Panginoon, that's why
This was the home of the holy temple of the Lord Jehovah. And this was the throne of David. Yung Solomon's temple, dun po yan tinayo. Because this is the center of God's glory in Israel. And God's authority dwelt among His people. Nakita niyo na po yung background. At ang kagandahan yan mga kapatid, hindi lang diniscuss dito sa verse 1 and 2, yung geographical area ng Jerusalem, yung surrounded siya or yung history surrounded by these things, but also, ikunumpara yan sa ating buhay. Yun yung kagandahan dun eh. Na kahit, tama, pwede namang hindi yan i-relate sa atin, ng ating Panginoon, pero nirelate siya ng ating Panginoon sa atin. At isang maliwanag dyan, yung sinabi niya na parang ang Panginoon ay sinusurround niya yung kanyang mga anak at yung kanyang mga tao na mananatili sa kanya magpakailanman. Di ba tayo natutuwa na meron tayong comparison dito sa Jerusalem kung paano nakatayo ngayon doon sa Israel. Isa pa, yung sinabi sa verse 1, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion. Ano pong ibig sabihin yan? Yung writer, hindi niya po sinabing, yung writer, sinabi niya pong like Mount Zion. Ibig sabihin, para daw tayong Mount Zion. Yung mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng Mount Zion? If we're going to study that, Mount Zion is the city of God. Beautiful the situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the side of the north, the city of the great King. Yun ang kahulugan ng Mount Zion. So yung sabi ng verse 1, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion. So, ibig sabihin, tayo kinumpara hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa Mount Zion. Sino yun? Yung mga anak ng Panginoon na nagtitiwala sa Kanya and that keeps us standing. The city of God and the place that God loves. Ano po yung application natin dito, mga kapatid? Sinabi na ng Bible, historically, an application natin for so many verses. Okay, sundan nyo lang po ako, nandyan yan sa ating screen. Ngayon kong ipakita yung mga bukuan ng mga Bible verses dyan para hindi na kayo magbukas kasi marami ito. How can we say that we are in the right path or in the right standing as we trust in the Lord? We are built upon the solid rock. That's the first one. The Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Diyan po yung sa screen. Sabi diyan, for other foundation can no man lay down that is laid, which is Jesus Christ. So this is the reason. Okay? As we trust in the Lord, it keeps us standing in our faith. And we are standing in the solid rock, Jesus Christ. He dwells within us. At siya po'y nagpinapalibutan niya po tayo ng kanyang protection, ng kanyang umbrella of protection, kagaya ng Mount Zion, and mercy. And as people of faith, alright, as people who trust in the Lord, we shall not be moved. Psalm 106, or Psalm 16 verse 8. Ano sabi dyan? I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I shall not be moved. As we put our trust in the Lord, sabi ng Bible, none of these things shall move me, according to Paul. Acts chapter 20 verse 24. Ano sabi niya sa Acts 20:24? But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. Alam nyo, kaya natin nagagawa yung ministry natin, and we remain standing because of that trust in the Lord. Because of that grace that the Lord has given to us. We have in a marvelous standing, for we stand in God's grace. Because of His grace, while we keep on standing. Romans chapter 5 verse 2. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand. Amen? And rejoice in hope of the glory of God. In the grace wherein we stand. So not only that, we stand by faith in Romans chapter 11 verse 20. Will because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith, be not high-minded, but fear. Siya na nakatayo sa pananampalataya. Not only that, we take our stand on the truths of the Word of God. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Therefore, brethren, stand fast,
and hold the tradition which ye have been taught, whether by word of our epistle. Not only that, we are standing in the will of God. Colossians chapter 4 verse 12. Ano sabi diyan? Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, salute you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. Not only that, it is God who enables us to stand. 2 Corinthians chapter 1 verse 21. Now he which establisheth us with you in Christ and hath anointed us is God. And because he does, we are able to accomplish the work he wants us to do. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain. Yan ang nagagawa ng isang Kristiyanong nakatayo at nagtitiwala sa ating Panginoon. Point number 1, trust in the Lord keeps us standing. Kaya mananatili po sa biyaya ng Panginoon ng ating ginagawa for the next year ng ating pong pag-anniversary, pag-celebrate. As we celebrate our 9 years of existence this coming May 26, we keep on trusting the Lord. And He promised us that we are going to stand by His grace as we continue. The question is this, and the challenge, may I ask you tonight, sasamahan niyo po ba akong nakatayo sa ating Panginoon? Nanatili sa Kanyang kalooban? Thank you for answering that, Brother Randy. At gusto kong makita ka pa, Brother Randy, yung susunod na 9 years ng ating pagsasama-sama. Lord willing, kung nandito pa ako. Kung hindi man, merong ipapalit ang Panginoon. Amen? Hindi natin alam. Ang tagal na namin dito, no? Hindi ko alam, Sir Jim, kung kaya pa natin isurvive yung another decade. Ha? Kaya yan. Itbulaga nga, kinaya. Tayo pa. Okay? So number 2, not only that, trust in the Lord keeps us standing. Number 2 in verse 3. Ano sabi sa verse 3 dyan? Diyan natin kukunin yung number 3. For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous, lest the righteous put forth their hands into iniquity. Merong nabanggit dyan na lot. Yung lot dito, lupain. So babalikan natin yung history niyan kung bakit nabanggit yan dyan. Pero yung verse 3, trust in the Lord not only keeps us standing but keeps us obeying. Ito yung dahilan kung bakit tayo patuloy na sumusunod sa Panginoon, dahil yung ating pagtitiwala sa Kanya. Bakit ang asawang babae ay nagpapasubmit sa kanyang asawang lalaki? It's because of the trust. It's because of the trust. Sabi ko nga sa inyong introduction kanina, dun sa mga kararating lang, mahirap pag nawala yung trust. Ano? Isang pagsasama, yung paulit-ulit kang niloloko, yung paulit-ulit na sinisira ang pagtitiwala, mahirap nang tumagal dyan sa relasyon niya. That's why we thank the Lord for the trust that the Lord has given unto us, and the one we gave to the Lord. Maintindihan natin yan, mga kapatid. The trust in the Lord keeps us obeying. Tingnan natin yung background. Bakit sinabi dyan, the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous? Kasi po yung land of Israel, kanino po ang pag-aari ang land ng Israel? Yung ba'y sa mga Hudyo? Hindi yan sa Hudyo. Kanino yan? Ha? Sa Diyos. Ha? The land of Israel belongs to the Lord. At yan ay pinagkatiwala lamang sa mga Hudyo. That belongs to the Lord. At yan yung dapat hindi nilang makalimutan. Hindi natin makalimutan. So, meaning, that land, that holy land belongs to the Lord. So, meaning, inalaw niya lang yung kanyang mga anak o yung kanyang descendants, or which is yung mga Jewish people, to dwell there. Pero may kondisyon. Kailangan nilang sumunod sa ating Panginoon. Leviticus chapter 25. Hindi natin bubuksan yan, pero ang context niyan, Leviticus 25, 2, verse 23, 38. Yun yung kondisyon ng ating Panginoon. If you're going to enjoy the land, my land, you have to abide and you have to obey with my instructions. As long as they're going to keep the covenant with the Lord. Alright? So ito po inassign. Saan po inassign ng Panginoon? Yung buong Israel, saan niya to hinati-hati? 12 tribes na naging 14. Kasi yung anak ni Joseph, 2. Si Manasseh at si Ephraim.
Okay? Pero 12 lang talaga siya originally. Inassign ito, Brother Randy, ng ating Panginoon sa 12 tribes. Makikita mo yan sa Joshua chapter 14 hanggang 19. At hindi ito pwedeng ibenta kahit kanino. Diba? Sa ating Panginoon to eh. Pinagkatiwala sa Kanya, tapos ibibenta mo. Ano yung feeling na meron kang binigay, Brother Nim, sa akin? Tapos after a day, nakita mo sa Facebook, binibenta ko. Diba? Maaring valuable yun kasi binibenta ko. Ano yung feeling nun sa'yo? Masakit? Hindi na kita bibigyan kasi binibenta mo yung bigay mo sa'yo. Bigay ko sa'yo. Could you just imagine the heart of the Lord during that time? Over the years, hindi nakapag-stay in obedience yung mga anak ng ating Panginoon, yung Israelita. Over the years, instead of they blessed the land that the Lord has entrusted to them, they defiled the land. Ano ibig sabihin ng defiled? Ibig sabihin, na-curse nila, nawala, nasira nila yung pagtitiwala ng Panginoon sa kanila. It's because of sin. At kailangang ipadala ng ating Panginoon yung mga Jewish people or mga Hebrew people sa Babylon. Kaya nagkaroon ng Babylonian captivity. Kaya si Daniel napunta sa Babylon. Okay? Sila yung mga finest, yung mga bright of the brightest, 'di ba? Sila yung mga naunang napunta doon. Nagkaroon ng problema, nagkagulo, kailangan sakupin sila ng Persian Empire kasi nga dahil sa kasalanan. Hindi naman talaga sila, right? Itong mga taong ito, dayo lang 'to. Sinakop lang nila kasi nga inalaw ng Panginoon dahil sa kanilang kasalanan. So the Lord sent these people to Babylon. At yung para nang sa ganon, malinis yung mga natitira pang mga land na hindi pa nabibenta ng mga Israelita. Just imagine yung damdamin ng Panginoon. At ito po, habang yung mga tao ay nasa Babylonian captivity, itong mga lands na dapat sa Israel nito at dapat ang nag-e-enjoy yung mga Hebrew people or mga Jewish people, ito po ay kinuha ng mga strangers, including Gentiles. Ito pa, Gentiles. Diba? Alam natin na mayroong problema yan during that time. At ano nangyari? Kailangan mag-exert ng effort ng ating Panginoon. Saan nagsimula? Doon sa mga Israelites na greedy sa lupain. Sa mga Israelites na hindi mapagkatiwalaan. They disobeyed God's law and they exploited their own people. Nehemiah chapter 5. Kaya nga si Nehemiah, kailangan niyang magpaalam para bumalik, para tulungan yung kanyang mga kalahi. Ano si Nehemiah? Di captive din siya. Pare-parehas. Dahil sa mga tao, iilan lang naman, or karamihan siguro, majority, na naging greedy sa lupain na ibinigay ng ating Panginoon. Okay? So, ano yung application natin mga kapatid? As we trust the Lord, we keep on obeying. Kasi ang mga tao na nagtitiwala sa ating Panginoon at sa kanyang salita, no matter what happened and no matter what others may do, they will continue trusting and obeying the Lord. At hindi yan sila mag-yield sa anumang temptation. Kung ibebenta man nila ang lupain na hindi sa kanila. Yan yung application natin. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. There had no temptation taking you, but such is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. So ito po yung gusto nating maintindihan dito. Kahit ano pa yung mga pagsubok na dumaan at mga temptation, kasalanan, hindi natin i-compromise yung ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon. And we are going to obey. Kahit yung mga tao sa ating paligid, iba na yung kanilang ginagawa. Okay? When the time comes na yung parang sa tingin mo, kapwa mo Kristiyano, and that person and that Christian is not doing well in front of God, he is not pleasing the Lord, he is completely disobeying the Lord, huwag natin silang gayahin. Okay? Gaya ng mga Israelita yan. Kasi ang Panginoon, hindi niya kailanman pahihintulutan na walang kapurusuhan. Okay?
During the time, it's easier. It was easier for everybody to sin during that time. Kasi ang dami na yung gumagawa eh. Alam niyo po ba mga kapatid, if the majority will do the sinning part, or if the majority will do the unrighteousness in front of the Lord, it's easy for other people to compromise as well. Mas madali na lang na madala. Kasi karamihan, ganun na yung ginagawa eh. Even Christians nowadays. Anong sabi ng Matthew 24 verse 12? Tingnan natin. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Kaya nga sabi ng Bible sa latter part, perilous time shall come. Even pastors, even the one leading the church, madadala na rin sa iniquity na ito. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Trust in the Lord will give us, will keep us in our obedience to Him. Kahit sa tingin natin na hindi na sumusunod yung iba, at sila'y napapariwara na at nawawala na sa kalooban ng Panginoon at nag-i-enjoy na sa kasalanan. Kagaya ng mga Israelita, we must not. Kasi meron po itong kaparusahan. The Lord will not permit this. At yun nga yung nangyari sa kanila. Ang kaparusahan, naging captive sila ng iba't ibang mga unbelievers. Yung mga taong hindi naniniwala sa totoong Diyos. Okay? Yun ang kaparusahan nila. Imagine niyo yan. Binigyan sila ng privilege ng Panginoon to have a God who is true, a God who is genuine, the God of Isaac, the God of Abraham, Isaac, Jacob, and Esau. Nakita natin dyan. Pero ito'y kanilang pinagpalit dahil sila'y naging gahaman. Mga kapatid, kahit anuman mangyari, kahit mahirap ang buhay, we keep on obeying God. We never compromise into sin. Tandaan natin yan. Kasi ang Panginoon, He will always give us or something that He will give or protect His people with this kind of difficulties. Diba? Ganun ang nangyari eh. Kasi karamihan, kadalasan, ganun na yung kanilang ginagawa. Kaya sama-sama na sila. Pero hindi sila nakaiwas sa kaparusahan ng ating Panginoon. Gusto nating maintindihan yan, mga kapatid, hanggang kailan tayo susunod sa ating Panginoon. Hanggang kailan tayo magpapasakop sa kanyang kalooban. If the time will come when other family members will stop obeying God and trusting the Lord, are we still going to obey the Lord? Paano kaya si Gab kung sakaling titigil na kami dalawa ni Sister May? Is he going to continue trusting the Lord? Tama? Kaya dapat mag-ingat tayo at ating pong ingatan yung ating pong patotoo na ating nasimulan. As we continue to the next anniversary or to the next year na existence ng simbahang ito, let's keep on trusting the Lord and let's keep on obeying the Lord. Yun lamang po ang ating pwedeng magawa para manatili tayo sa nakatayo sa kanyang kalooban. Kaya nga sa church na ito, we do not compromise sin. We do not, tama? Ang sin. Ang mali. Right is always right and wrong is always wrong. Hindi po pwedeng itama ang mali at hindi pwedeng imali ang tama. Dapat alam natin kung saan natin. Kaya nga may discernment eh. May discernment. The Lord has given us discernment through the Holy Spirit. Sa panahon natin ngayon, it's hard for us to identify the right and to the almost right. Kaya gusto nating maintindihan yan, mga kapatid. Let's learn from this. And number 3, not only trust in the Lord keeps us standing, trust in the Lord keeps us obeying, but verse 4, anong sabi dyan? Natin makukuha sa verse 4. Psalm 125, do good, O Lord, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts. Upright, ang ating pong underline word dyan. Are upright. So trust in the Lord keeps us praying. Nanatili po tayo sa ating pong pananalangin. Sabi ng Bible, do good, O Lord, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts. Mga tao, mga Kristiyano na hindi tumitigil sa pananalangin. So the Lord is telling us the importance of praying or prayer in our Christian life. Kasi tested na rin ito. And I'm pretty sure we are not going to sustain in the ministry of the Lord without the prayer.
At sa totoo lang, sa tinagal-tagal na natin sa ministry dito sa Dubai for 9 years, yung ating ibang mga ka-prayer warriors, kinuha na ng Panginoon. But how effective was those prayer na iniwan ng ating pong mga nauna na sa atin dito? To some of you, you did not recognize or you did not even see the face of Nanay Cedes. But she was one of the early prayer warriors ng simbahan ito. At hanggang ngayon, nananatili yung kanyang panalangin na yan sa simbahan ito. And she actually, even the time that when she knew that tayo po ay magsisimula na, she even trusted, her family to this church. Ang sabi niya dun sa akin, Pastor, bahala na po kayo sa pamilya ko. Pinagkakatiwala ko na po ang aking pamilya sa church na ito. Matanda na po siya nung during that time, si Nanay Cedes. At alam niya that the gates of hell shall not prevail against it. At kanyang blessing nung time na yun, ay nakita niya na yung kanyang mga anak, bumalik sa Panginoon at dito nagsimula ng mag-worship sa Panginoon dito sa Dubai at sobra yung kasiyahan niya kanyang nakita. No? Hindi maaalis yan sa aking memory kung paano niya in-endorse sa akin ang pamilya niya. At sinabi niya, bahala na po kayo sa kanila. Mga kapatid, that's the power of prayers, mga kapatid. And Nanay Cedes is now in heaven, amen? And she could be still praying for us. Di ba? Sa kanya pong sitwasyon at alam niya yung ating kinalalagyan. Jesus taught us to keep on praying. Even the time ng kanyang nalalapit na persecution towards the hands of the enemy, He told His disciples to keep on praying and not to become discouraged. Alam niyo kung bakit? Kaya nga yung Luke chapter 18 verse 1 to 8, nabasa niyo na po ba yan mga kapatid? This was actually a parable tungkol po doon sa katiwala at doon sa kanyang hiniraman at nanghiram. Alam niyo po ba ang context noon? Prayer. Kasi merong matagal na panahon doon hindi nakabayad. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Praying or prayer sometimes will allow us or to push us to keep on waiting. Okay? Prayer sometimes will allow us to keep on praying, keep on kneeling. And then by the time that we are waiting for the answer for that prayer, we become discouraged. Kasi normal lang na may mga panalangin na matagal sinasagot. Luke chapter 18 verse 1-8. Basahin niyo yan. Context niyan, prayer. Ibig sabihin lang mga kapatid, the Lord is seeing us and the Lord is testing our devotion when it comes to communication unto Him or praying unto Him. And by the time na tayo po'y patuloy na nagpipray, when the time comes na instead na masolusyonan yung problema, naging mas grievous pa or maging, mas sabihin na natin not so good pa ang naging sitwasyon. Instead of good times, naging much more bad times pa. Alam niyo po ba mga kapatid, if we're not going to stop praying, kahit nagkaroon pa ng worse na situation, there are always good people in bad times. And the Lord will always give that provision. Ang tawag natin dyan, provision. He will always deliver. Kahit napakatagal ng sinasagot na iniintay natin ang panalangin at kahit nagwo-worsen pa yung situation, habang tayo'y naghihintay, the Lord will always delivers and He will always provide for us. Sabi ko nga doon sa young professionals, nung conference, sabi ko sa kanila, blessed kayo na may mga trabaho kayo. Sabi ko, huwag nating abusuhin. You should be a good steward ng inyo pong pagiging single at meron kayong magandang trabaho dito. Sabi ko sa kanila, alam niyo po ba yung mga CV sa panahon natin ngayon? Alam niyo naman yan, di ba? Yung mga CV, nilalagay yan, ang katabi ng CV ngayon, shredded. Sinabi ko sa conference, totoo yun. Kasi pag ang labanan ngayon, reference. Kapag walang nagpasok sa'yo, shred ka na. Kahit yung color pa ng CV mo, talagang colored. As in, ang tingkad pa ng ink. Kahit matingkad pa yung ink na yan, pag walang reference, shred yan. Totoo? Totoo. Ang labanan ngayon, reference.
So dapat, ingatan mo yung nag-refer sa'yo. Magpasalamat ka dahil may nagtiwala sa'yo. We're talking about trust in the Lord. Amen? At isang pagpapakita, nagtitiwala ka sa Panginoon, ibalik mo yung pagtitiwala at yung best mo doon sa you should be worthy of that trust. Kasi ang ating Panginoon, worthy siya sa trust sa atin. Amen? Tanong, trustworthy ka ba? Alright? Ganyan ang labanan ngayon. So kahit napakahirap ng sitwasyon ngayong pumanap ng trabaho, biro mo ha, ang hirap nang makapasok doon ka pa nawalan ng trabaho. But by the grace of God, nakapagtrabaho ka. Anong may ibig sabihin nun? Provision. Hindi yan swerte. Hindi yan dahil sa magaling ka. Kahit nga magaling, nawawalan ng trabaho, di ba? So, tandaan nyo natin mga kapatid, even the times that it is so worst and it is so bad, na parang sa tingin mo na parang sabay-sabay naman yatang dumating. But if you are continuously trusting in the Lord and keep praying upon the Lord will always deliver. He never fails. Alam na natin ang track record ng Panginoon. I've been in the ministry for how many years? Siguro naman, naniniwala kayo kung sasabihin ko sa inyo na I have proven the Lord and He never fails. Na kahit sa tingin natin or dumating pa sa point na parang wala na at imposible na, that He will always deliver. Ganyan ang ating Panginoon. People who trust God will always obey His will. So kung may taong nagtiwala sa iyo, dapat mapagkatiwalaan ka din. Pero mo, pangalan nila yung nakataya dyan. Tama? Pangalan nila. Hindi sila nagdalawang isip na ilagay nila yung pangalan dyan. Lagay mo ako dyan sa CV. Ha? Sa totoo lang, ang lakas ng loob ko, lagay mo ko sa CV. Sa dinadami-dami ko na sinabihan ko ng ganun, walang na pumapasok. Walang na rin nakakapasok eh. Ito. Pastor, pwede ba kitang gawing reference? Lagay mo ako dyan. Subukan nyo akong tawagan. Akong bahala sa'yo, kapatid. Wala, yung kapatid hindi napapasok. Ba't kaya pag ako yung reference, parang hindi ako katiwa-tiwala. Yung baka referee lang ako, hindi ako reference. Okay? So mga kapatid, gusto nating maintindihan yan. Alam nyo mga kapatid, no matter how depressing the times may be, people of faith pray and receive good things from the hand of their Father. Luke chapter 11 verses 9 to 10. Basahin natin yan. And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Diba? Minsan, kapag tayo nandun na sa kalagayan na tayo ay na-answer na yung ating prayer, kung minsan yung tao na nagtiwala sa atin at medyo maganda na yung ating kalagayan and full of experience na tayo, siguro inisip natin, pwede na akong lumipat kasi maganda na yung lalagay ko sa CV. Wow! Yung tao minsan na nagtiwala sa atin at nag-refer sa atin, kung minsan meron siyang sasabihin sa'yo, you're taking that for granted. Napapansin niyo yun? Parang lumalaki na yung ulo natin kasi parang may napatunayan na tayo. Alam niyo po, pag sinabi mong trust in the Lord, kahit ano yung kalagayan mo ngayon, you will keep on trusting the Lord. And as you trust the Lord, you will humble down yourselves. Ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon, humble. Hindi mayabang. Anong makikita ng isang pagtitiwala sa isang taong mayabang? Mayabang nga, ba't siya magtitiwala? Tama? Kaya the more you keep on trusting the Lord, the more you become humble in front of God. Tandaan mo yan, mga kapatid. Kahit ano pang mangyari sa atin. Kapag sinabi natin to live by faith or to live in trusting the Lord, it's to keep our eyes on the Lord. Psalm 123 verse 1. Anong sabi dyan? Unto thee I lift I. Grabe talaga yung King James, no? Unto thee lift I. Diba dapat I lift? Dito lift I. Oh, the English. Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens. Yun ang panalangin dapat. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus as the finisher and the author and the finisher of our faith.
looking unto Jesus, looking unto Jesus. Keep us on praying. Wala kang trabaho, may sakit ka, keep on praying, looking unto Jesus. He began the good work on you. He is going to finish the good work. He began the faith, He is going to finish the faith. At yung finish ng faith, pag namatay na po tayo, yun po yung finish nun. And then rest on the promises of His Word, and do what is right, no matter what others may say or do. Kapag ikaw, wala kang tiwala sa Panginoon, at kapag nag-alangan tayo sa ating sitwasyon sa buhay, or sa ating trabaho, may mga taong gano'n, di ba? Pag nag-alangan yung kanilang status, mukhang ako na yung matatanggal ha. Meron na silang itutulak para yun yung mapasama, siya yung matanggal. Ang isang Kristiyanong nagtitiwala sa Panginoon, kahit yung situation, it is not for you, it is against you, you will continue trusting the Lord. At hindi magko-compromise yan sa kasalanan at sa mali. Alam niyo, kapag ang isang tao at isang Kristiyano na natili lang sa ganyan, kahit mahirap ang kanyang sitwasyon, the Bible says, the Lord will lift that up. At ipopromote ng Panginoon, itataas ng Panginoon yung taong yun. Mga tao kasi, sigurista. Inuunahan ng Diyos. Ano yung matatanggal Hindi, dapat siya yung matanggal. Gagawa ng paraan. Kahit illegal. Pero ang isang taong nagtitiwala sa Diyos, naka-receive na siya ng termination letter, thy will be done. Hindi ako papayagan at papabayaan ng Panginoon. Pero ang resulta dahil pero ang dahilan kung bakit may termination letter, kasi tamad, hindi thy will be done yun. Kasalanan mo yun. Consequence yun. Tama? Inaani lang natin. Pero nabiyaya pa rin naman ng Panginoon. Pero dapat we learn our lesson. Alright? Rest on the promises of His Word and do what is right no matter what others may say. Faith means living without secret plan or to deceive others. Faith means living according in the plan of God. Ano? Yan po ang faith. And then, pangatlo, or trusting the Lord. Last na po ito. Verse number 5. Doon tayo magtatapos sa verse number 5. Last verse. As for such as turn aside unto their crooked ways, and the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity, but peace shall be upon Israel. Ano natin makikita dyan? Trust in the Lord not only keep us standing, keep us obeying, keep us praying, but lastly, trust in the Lord keeps us hoping. Yung ating pong praise dyan is but peace. Hoping. Peace. Kasi kung ginawa kong peace yan, peacing yan. Keeps us peacing. Di ba wala namang ganun? Kaya hope. Hoping. But keeps us peace. Angit, ba? But keeps us hoping. Wala namang ganun. Anong application natin dito, mga kapatid? Ang isang tao, ang mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon, know that God will one day judge the disobedient. Bakit? Nakalagay dyan, no? The Lord shall lead them forth with the workers of iniquity. I-judge ng Panginoon yung mga wicked people. You know? Kaya huwag tayong mainggit. Huwag nating tingnan yung iba na parang yung ibang mga tao yung gumagawa ng, diba? Ng mga mali, yung nag-aabuso, yung nag-discriminate, yung gumagawa ng mali sa kapwa-tao, parang sila pa yung napapaganda yung kalagayan. Ang sabi sa verse na ito, as for such as turn aside unto their crooked ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity. Darating ang panahon, merong judgment yung mga yan. Darating ang panahon, huhusgahan sila ng Panginoon according sa kanilang ginawa. At by the way ang judgment ng Panginoon, hindi lang sa saved, kundi sa unsaved. Mas matindi sa unsaved. Tama? Kaya gusto nating maintindihan yan. Yung prinsipyo ng what you sow is what you reap, application din yan sa mga hindi Kristiyano. Mas sobra pa. Kaya gusto nating tandaan yan, mga kapatid. Kahit yung sa tingin natin na sila'y nang-aabuso at nire-resist nila yung kautusan ng Panginoon sa Bible, and instead of doing good, and they're doing bad intentionally or harm to other people, there is judgment to come. Kaya nga tayo, mga kapatid, tayo po, hindi po dapat nating inaalala yung ating future. Diba yung ating pong message, kaya ba yun? Last Thursday, or last Sunday,
Our future is secured. Ano yung word? Hindi secured eh. Guaranteed. So, kapag daw tayo or kapag ang isang tao na nanatili sa kalooban ng ating Panginoon, our future is our friend. So, huwag tayong mag-alala dahil ang Panginoon ang siyang bahala sa ating future. Hindi po madaling lumakad sa narrow way. We know that. But it leads to life. Ang isang taong lumalakad not in the majority of sin or compromise, but in the narrow way of righteousness. It is not easy, but this is the way of the Lord. Andyan yung sisiraan ka, andyan yung, diba, papagalitan ka, andyan yung kung ano yung sasabihin sa'yo, it is the narrow way. Pero yung broad way, yung madalas yung may mga nagpa-party, yung madalas yung mga nagpipesta sa kasalanan, ang sabi dyan, it leads to destruction. Matthew yan, chapter 7, verse 13 to 14. Alam niyo na yan, di ba? Narrow is the way. That leads to, andyan yan, Matthew chapter 7 to 13 to 14. Yan yung ating verse dyan. Kaya yung mga tao na nag-i-enjoy sa pleasures of sin now, ano po yung kakaharapin yan? The future is not their friend. Well, in fact, their enemy. Tama? Ikaw na nag-abroad o isang tao na nag-abroad, but they are enjoying the pleasure for now, hindi naging matalino sa sinasahod, nagbisyo, ang future, yari. Kung hindi magkakasakit yan, hindi mababaon sa utang, kamatayan. Kaya mga kapatid, nasa Bible na ang lahat ng pag-iingat. Amen, Sir Jim? Kailangan lang natin talagang i-apply ito. Kaya nga we're not stopping to, to invite other people na sila'y makakita ng pag-asa at ng kaliwanagan. Because as we trust the Lord, we can keep on hoping and we can keep on trusting upon the Lord. At itong mga tao to, we can actually share the hope that is from the Lord to them na wala silang alam kung ano yung mangyayari sa kanilang future. Future ng kanilang kaluluwa, going to hell. Future ng kanilang katawan or ng kanilang pangarap. It is going to be a disaster. At ang masakit, kung Kristiyano pa ito mangyayari. Yung isang nakakilala sa Panginoon, natatalikod at magbabackslide, and they're going to enjoy the pleasure of sin. What is going to be the future? Anong sabi ng Psalm? This is going to be the last verses. Psalm 37 verses 37 to 38. Napakaganda nito. Basahin natin ng sabay-sabay. Psalm 37, 37 to 38. Ready now, read. Mark the perfect man, and behold the upright. For the end of that man is peace. Okay? Yung perfect man dyan, hindi yan perfecto ha. Righteous, mature. Merong process of sanctification. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya. Nag-grow. Anong sabi? And behold the upright. For the end of the man is peace. Pag tayo natapos ng ating buhay, peace, sa langit tayo pupunta. Okay? Pero yung future, peace pa rin. Kasi alam natin that God is true to His promises. He is not going to leave us nor forsake us. Verse 38, but the transgressors shall be destroyed together. The end of the wicked shall be cut off. Kaya pag may mga taong namamatay ng maaga mo namang namatay, sayang, huwag ka nang magtaka, ayun ho, shall be cut off. Huwag na tayong magtaka sa mga maagang namamatay na hindi masunurin sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Kasi sinabi na ng Panginoon, the future is not their friend, it's their enemy. Kaya kung ikaw, alam mo naman, yung iyong pananampalataya, kahit gaano kahirap, you're standing in the will of God, huwag kang matakot sa iyong future. Your future is not your enemy, it is your friend. Pastor, wala pa kaming ipon. Nagsisimula pa lang kami. Huwag kang matakot. Hindi mo pa alam kung anong gagawin ng Panginoon in the near future. Tingnan niyo siya, Brother Hobbs, natakot ba yan nung nawala ng trabaho? Naka-jacket pa ng blue yan. Parang probinsyano. Ilang taon yan sa Itisalat? 9? Bigla na lang kinat off. Tingnan mo, walang pasabi-sabi. So, pwede bang mangyari yun? Parang unfair. Parehas lang. Pwede rin mangyari sa atin yun. But the difference is God and our faith in God.
Ang sabi ni Brother Hubs, dun sa mga kasama niya, nakakaawa po sila. Kasi may mga pamilya sila. Pero ako, hindi po ako nakakaawa. No? Amen? Should be the attitude. Pero hindi naman dapat magmayabang at magmalaki pa. No? Hindi naman. Dapat humble pa rin. Pero hindi rin naman nagmamakaawa. Kasi alam naman natin, the Lord is there to help us. So kahit anong hirap na sitwasyon, may mga buwan, may mga darating na panahon na parang walang-wala. At ang hirap ng sitwasyon. Hindi mo alam kung paano pagbabudgetin. But trust in the Lord. He will make this happen. You know, He will make it true. Kaya sa biyaya ng Panginoon, malalagpasan din natin. Basta tuloy lang. Pag tayo nawala sa kalooban ng Panginoon, mas lalo tayong lugi. Mas lalo tayong lugi. Kung ikaw ay nahihirapan ka sa trabaho mo ngayon, okay lang, part lang ng buhay yan. Sister Rica, bagong dating ka lang, bilang lang sa daliri namin yung nakapagtrabaho na hindi masyadong nahirapan. Pero karamihan, dumaan sa baba. Yung iba, dumaan sa dilim bago napunta sa kaliwanagan. Si Brother Jim, dati yan sa dilim. Si Nim, sa dilim. Si Marichu, sa dilim. Si Ella, sa dilim. Bakit? Sa sinihan eh. Di ba madilim doon? Lumabas sa biyaya ng Panginoon. Amen? Yung iba talaga nagsimula sa baba. Okay? Huwag magmadali. Just trust in the Lord. Huwag mong sabihin na, Pastor, hindi ko deserve na ganito. Engineer ako sa Pilipinas. Well, dito hindi ka engineer. Title mo lang yan. No? Panoorin mo yung Milan. Piolo Pascual. May matututunan ka doon. Ha? So mga kapatid, trust in the Lord. At as we trust in the Lord, remain your feet on the ground. Be humble. Huwag pumunta sa ulo. Ang yabang. Okay? Tayo pong lahat ay manalangin.